Then, ulit, matatanda na, may edad na, subalit hanggang ngayon, titibay pa. Si Sister, Sister Camille, Sister Cho, Sister Polas, Sister hindi ko na masabi ano, no? Makikita natin na sa kabila ng paglipas ng panahon, nandiyan pa rin sila. Hindi ba nakapagbibigay sa atin ng kagalakan na ang mga nangyari yung naging inspirasyon ng mga kabataan. Kaya naman, nagpapatuloy maraming kabataan na gayahin sila. At nakalulungan nating bulitain yung mga kapatid na hindi na natin tayo magpatuloy. Sa kabila na tayong pinakabatang kongregasyon. Tayo ang pagpitong kongregasyon sa Cavite City. Kaya tayong pinakabata. No? Pero, marami sa ating mga may gulang. Kaya masasabing bata tayo, pero maraming may gulang. No? Kaya inaasahan natin. Huwag natin kalilimutan ang ating pagtitipon sa gabi ito para alalahanin yung ating nakalipas. Yung paglilingkuran natin kay Jehovah hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo. Sapagkat kung noon ay nadama natin na maikli ng araw, ano sa ngayon? Lalong nadadama natin na maikli na. Kaya, alam natin sa pasimula pa lamang ng Enero ay meron ng mga nagpatala may kinalaman sa gayong tunguhin ng pag-auxiliary pioneer. Kaya makikita natin tunguhin yon na sa kabila ng ilang mga panahon tayo naging irregular din. relax lang mga kapatid, ha? Makahihiri lang kayo. Simula na. Okay lang kayo naman eh. CBS number 4 and 5. Bigay na nakablado na bakla. 5 lang. Tita Monding! Pangatlo. Top of the list! 4. Kaya tiya mo! Tatlo. Si 1 and 2. 1 pala. I love my mother's band. Let the devil make tomorrow. For tonight I is a friend. I don't care who's right or wrong.
Magkailan na video? Kailan natin makikita yan? Nakikita na. Makikita na sa yan. Tingnan mo. Aray ko. Ayaw ka na. Libre din ako. Siyempre, huwag din ako sumarap. Bigyan namin ninyo ang boses ng ating PO at ang ating sekretary. Bigay niyang 1958. 58, 58, 58, Oh. 58. At 38. 38 na. 38. Na kanina, 45, 38. Dami nyo ng baril yan. 58 eh. 96 tayo. Di 38. 38. No, 38. No, kaya medyo matagal na, no? Hindi lang ang gusto malaman. No, hindi. Oo. Tapos palipat kayo ng... Napalipat ako dito, Mila, 10 taon ako dito sa ating kongregasyon. Yan, brother ko, medyo babaan niyo yung mid-range para mawala yung feedback sa equalizer. Baba tayo. Unang tanong mo, Sister Arias. May ilang taon na po kayo edad? 73. Maganda po kayo sa kanila? Nataglay niyo ngayon. Siyempre, gusto ko makaroon pa ng mahaba-haba ng konting buhay ko upang gampanan ko na. Kung di rin lang laan sa'yo ang buhay ng aking mundo. Palumisan, sana'y maturuan mo na iwasan ng bawat nakasanayan ko at limutin na okay daming bagay na hindi ko na alam. Tulad ng lumuhat sa'yo'y magdamdam dahil naniwalang labis mo kong mahal. Laman ng bawat mong dasal. Paano ba aking mahal? Paano ba mahal? Ano na sa ilalim tayo ngayon, di ba? Kung pwede naman sana yung Mr. and Mrs. huwag maglilimunan para hindi makita yung sagot. Ho? Tsaka yung titingin ko doon sa asawa niyo. Walang tumulungan, ho? Pag lumingon. Bravo na lang. Walang cheating, ha? Already na ho kayo? Question number 1. Pakilagay mo ang buong petsa kung kailan kayo kinasal. Saan kayo ikinasal? Boses simbahan. Saan lugar kayo kinasal? Tapos na. O, si Resty naman. Ba ang tunay na pagsinta kay sarap tingin minamahal ako, minamahal kita, sana'y lagi lang magkasama.
Pagmamahal na kahit tamis, ito na ang tunay na pagdamhin. Ihinip ng aking halik, pagmamahal na kahit tamis, ito na ang tunay na pag-ibig. 83. Ilan tayo na kayo sa katotohanan? 11 years. Stronger than before. And I want for my eyes to be clear to serve God. Ano sa Tagalog yan? Ang gusto niyo pala. Kasi parang pagliguran si Jehovah, liwanag ko yung mga mata at hindi na Paano back-ride na gulungan? Si ate oh. Hoy! 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 Nadol! Kung harapan lang yung kalbo. Putol yung nag-low side yung zero. Put-put pa yung gulong oh. Put-put yung gulong. Wala nang kakapit. Put-put ang gulong. Kailangan pinagulungan. Kasi buti ka mo, pasalamat ka, hindi sa ilalim na naiwan ko. Oh. Hey, muscle on the beat, hope, bro, any rap nigga, he a freak, bro, man down, holla ambulance, tell him free, bro, tell a nigga to the party, walk around like Jesus, what's up with these jabroni ass niggas trying to see power, the industry can hit it, I can have the Bible of God watching. Gusto ko lang po i-share yung video na ito para po sa awareness ng lahat mga kamanibela. Gusto ko lang po i-share yung video na ito para po sa awareness ng lahat mga kamanibela. Hindi lang po sa ating mga driver, kundi para sa lahat po. Pakishare nyo po yung video na ito para sa awareness po ng lahat. Hindi lang po tayo. Huwag po nating ugaliin talagang tumawid sa harapan ng malalaking truck. Yan, naka-stop light yan, naka-red yan. Segundo lang po yan. Wala pang 10 segundo. Naka-go na po yan, naka-green na. Yan si ate tumawid. Pasensya na po ate, hindi talaga kita napansin ate. Pasensya na po talaga. layo kayo, layo. Ano po na si ate, ando na siya sa... Si ano? Richard. Oh, may pwede na kayo lumayo. Layo kayo sa silya, mga... Ayan, ayan. Ano, lalapit ka? Hindi si Jinasan. Ako si Jessica. Mamaya na po ipasok ko Silvia. Mamaya na ipasok ko Silvia. Hindi pa tayo tapos. Tama na.
O, pangatlo. Sa una ka kami kabinet. O, pangapat. Muntik ko lang mabangga at napakabait. O, nakita mo na, Ria? O, sino dyan? Si Oli. Pangilan. Gusto ko lamang po magpasalamat dun sa pamilya ng muntik ko lang mabangga at napakabait niyo po. Na-surprise lang ako dun sa sinabi niyo nung pumunta na kayo sa police station at nakipag-settle niyo sa akin. Akala ko talaga, in-expect ko na talaga na pababayarin niyo ako ng gastos niyo sa medical. Since pa po kayo nagpa-CT scan at saka yung itong mga test sa gamot. Pero nagulat ako nung sinabi niyo sa akin na it's a blessing na lang na walang nangyaring masama dun sa kapatid niyo. Kaya hindi niyo na po ako siningil, hindi ko po alam kung paano po kayo papasalamatan. Hindi ko po ini-expect na yun po ang sasabihin niyo sa akin. Ang sinabi niyo na lang ay magpasalamat tayo sa Diyos. Which is totoo yun. Sa Diyos talaga tayo dapat magpasalamat Kung ay na kay Marimar ang narinig natin kwento. Pero narinig na ba ninyo ang isa-isayan ng Lucifer Tiro? Ang Tiro ay nasa tabi ng dagat. Marami doon siman. Dahil sa mga bato ng pagbiyahe. Puro negosyo ang nasa isip ng mga tao doon. At sila yung malamang ng Lucifer Tiro. Tayo na, Genesis 6. Ano ang kapag-asing? Bukol po sa mga sa buwan. At nangyari, ng ika-11 taon ng unang araw ng buwan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, anak ng tao, sapagat ang Tiro ay nagsasabi laban sa Jerusalem. Siya na naging pintuan ng mga bayan ay sira. Siya ay nabalik sa akin. Ako'y magpupuno ngayon. Siya ay sira. Kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako laban sa iyo. O Tiro, at aking pasasampahin ng maraming bansa laban sa iyo. Dahil magpapasampa ng dagat ng mga alip. No, it's not a show. At kanilang ibatiin ng mga kuta ng Tiro. You can't just take photos. Ibabagsak ang kanyang mga kuko. Akin din naman papalisin Well, then sa have your kanya idea ang out. kanyang alabo. At gagawin ko siyang ubat na bato. Siya magkikindakong ladlaran ng mga langga sa gitna ng dagat. Sapagat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. At siya ay magiging samsam sa mga bansa. At ang kanyang mga anak na babae na nangasa para may papatiin ng taba. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking dadalhin sa Tiro si Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Na hari ng mga hari mula sa ilayanan ng may mga kabayo at may Maluwag na at hindi ko na kami nagbibili na. kabayo at sinasabaw at maraming tao. Kanyang papatiin ng tabak ang iyong mga kababae sa hari. At siya ay gagawa ng mga katibayan laban sa iyo. At makikintigil sa buntong laban sa iyo. At magtataas ng donggi laban sa iyo. At kanyang ilalagay ang kanyang mga saksak laban sa iyong mga pusa. At sa pamamagitan ng kanyang mga palakol ay kanyang ibabaksak ang iyong mga muro. Dahil sa kasaganan ng kanyang mga kabayo, tatakpan ka ng kanyang alabo. Ang iyong mga kuta ay uhuga sa hugong ng mga kabayo at ng mga kariton at ng mga karo. Pagka siya'y papasok sa iyong mga pintuang bayan na gaya ng pagpapasok ng tao sa isang bayan na pinamustahan. Isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. No, hindi. Yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP bulletin din. Pagkano yun? Ang kape po, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Around 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, 10 centavos. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Ang isang pakete po ng usually mga 7 pesos. At gigibain ang iyong mga masayang bahay. At ilalagay ang iyong mga bato at ang iyong
kahoy at ang iyong alabok sa gitna ng tubig. At aking patitigin ang tinig ng iyong mga abo. At ang tunog ng iyong mga alpari hindi na maririnig. At gagawin kitang huwag na bato. Ikaw ay magiging dakilan ng mga nagawa. Ikaw ay hindi na matatayo. Sapagat akong Panginoon na nagsalita. Sabi ng Panginoon. Ayon sa kasaysayan, sinalakay ni Nabucodonosor ang buong lungsod. At pagkatapos ay sinalakay naman ni Alejandro Dakila ang lungsod ng Tiro na nasa isla. At iyon ay lubusan ng waksa. Kaya dahil sa pangyayari Thank you very much. You wonderful people. You're very kind to animals like us. Sa Amerika. Mga kaibigan, doon sa hindi pa kayo nakakilala sa amin, kami po yung tinatawag na Pork Chop Duo. Ako si Porky at siya naman. Sunod naman niya, kasi pahinto-hinto nga siya, no? Tumitigil siya sa mga pagkakataon na dapat tuminto, no? Kasi sabi rito sa ating Aralin 23, kasi itong isa sa kainaan, hindi lang mga baguhan, maging matagal na, no, mga kapatid, sila ay minsan huminto sa lugar na hindi dapat hintuan, ay hindi dapat magmaneho. Kasi tiyak na manghuli sa kayo na Manila, may huminto sa isang lugar na hindi dapat hintuan, o kayo naman ayaw huminto, ay manghuli kayo. Pero sa bahagi ito na ginawa ni Robert, siya ay humihinto, lalo sa panahon na ay may mga pagtatanong, o kaya may bantas, yung mga questionmark, quit, bulldog, ano. Kasi meron kapatid na bumabasa na, may quit na, ano, may tutok na diretso pa. Buti hindi na babangga. Kaya kinakailangan talaga na susundin natin yung mga binanggit dito sa ating giya sa parlan sa ating ministro na kapag may mga ganong quit, bulldog at iba pa, ay tingin ko. Kailangan yun. At nakakatulong ito sa tagapagbasa na makapag-relax. Yan. Kaya sabi pa rito, minto para sa mga pag-reading naman. Kapag may kinakailangan meron kayo idiin, titigil din naman. Kaya sa kapuan, itinagawa naman ni Rapper at binibigyan natin siya ng magandang mata sa bago nito. Kaya sana may pagpatuloy niya ang ganito paraan na pagkakasan. Okay, tutungo tayo sa ating Ay, wala, mahirap na yung problema yun. Sabagay talagang problema yan. Pero alam niyo ba, tamang-tama pala yung ating pag-aaralan niya, yung tatalakayan natin dito sa aral pag-aalaman. Dito sa chapter 2, paragraph 10, sa subtitulo, makapagtitiwala ka sa Biblia. Dito, merong payo na mapag-uusapan natin dito sa ikalang Timoteo 3:16-17. Baka pwedeng makibasa niyo. Ayan, ano naman kayo makibasa? Makibasa. Sabi nga dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutwid ng mga bagay, sa pagdidisiplina, sa katuwiran, upang ang taon ng Diyos ay maging lubos sa may kakayahan, lubusan kasangkapan ukol sa bawat mabubuting gawa. Yan, di ba? Kaya pala ang Biblia talagang mapapakinabangan sa pagdidisiplina, lalo na sa mga kabataan. Kaya makapagtitiwala tayo sa Biblia. Kahit na 2,000 taon na ang nakalipas mula ng isulat yung huling salita ng Biblia, ito'y kapit pa rin sa ating modernong panahon na talagang praktikal. Ang Biblia ba ay praktikal sa ating kaarawan? Talagang praktikal. Kasi alam niyo ba, meron mga ang hari ng Babylonia. Di habang wala si Nabucodonosor sa Babylonia, itinalaga niya si Belshazzar bilang siya muna ang mamumuno o maghahari sa Babylonia. Di sa pagsasaad ng Biblia kay Haring Belshazzar, ay makikita natin na ang Diyos ay na Jehovah ay humahatol sa taong mukhang guilty o may kasalanan. Noong gabi ng Oktubre 5, 539 BCE, ay nagkaroon ng isang malaking piging sa Babylonia. At sa pagkakataong yun, ay mayroong ginawa si Belshazzar na siyang ikinagalit ng Diyos na Jehovah. Kung gusto niyong malaman kung ano yung ginawa ni Haring Belshazzar, ito ay nakaulat sa Daniel 5. Sabi na sa palagay niya ang dapat na tumulong upang sanayin ang mga kabataan para sila'y masanay na gumawi ng naayon sa kamatayan ng Diyos at yung kamatayang moral. Di ba dapat ang guro niya na magtuturo sa kanila dahil
Kaya na natin ipinapasok sa eskwela para matutunan nila lahat ng right manner and right conduct, di ba? Manner and right conduct. At napaparap sa napakaraming tukso. Marahil, hindi niya pailasan yun yung mga ilang tukso na napaparap sa mga kabataan ngayon. Tulad ng droga, ng prostitution, yung tinatawag na fraternity, at marami pa kong iba. Kaya tuloy, Mr. Martinez, ang mga kabataan hindi hirapan matakot sa Diyos habang sila yung malaki. Marahil, natatandaan nyo yung dalawang bagay na ipinood ko sa inyo na huli nating pag-usap. May kinalaman ito sa isang pagdalaan ng mga magulang ng kanilang mabuting halimbawa sa mga anak at isang napakahalagang pag-ibig. Sa katunayan, Mr. Martinez, meron akong isang teksto na nais na ipabasa sa inyo na dapat kong gawin ito ng mga magulang. Na nakaulat ko yun dito sa Kawikaan 1:8. Kawikaan. My name is Rafael Garian. Ano pa yan? Para kita-kita. Ayun, dalawang kapitid. Gada ba na floor? Nakana ko yung ulo? Ha? Yung ulo na ako? Hindi. This is my lolo. This is my kuya. Ayan, Rek. Yes, kami rin si Ate Shirley. Ma'am, Mashu. Malaki po si Ate Shirley. Ma'am, Mashu. Sige, tingnan. Close up to. Close up, Ate Shirley. Si Jonathan naka-video. Dali! Dali! Ayun na! Yan, cute. Ay, siya, dabo yung mukha ni Ada. Ay, si Ate Shirley. Babay na! Babay na! Magpigil ka dyan, magpigil ka. Nay, nasa-TV ako. Nay, wala ako.
babayaran. Ano? Ayan. Nakalapag ka. Tabi na. Naka doon. Tama na. Abigail Domingo with an average of 88.
Al Kevin Gakuya with an average of 88 and 88 handles. And when I came to myself, I was standing inside. I saw a host of angels. They were grocery store. I was walking down life's highway a long time ago. One day, I saw a host of angels. They were standing there. One handed me a basket and said, "My child, shop with care." Everything a Christian needed was in the grocery store. And all you could carry, you could come back the next day. First, I got some patience. Love was in the same road. Farther down was understanding. You need that everywhere you go. I got a box or two of wisdom, a bag or two of faith. I couldn't miss the Holy Spirit, for it was all over the place. I stopped to get some strength and courage to help me run the race. But then my basket was getting full, but I remembered I needed some grace. I didn't forget salvation, so for salvation it was free. So I tried to get enough of that to save both you and me. Then I started at the counter to pay the grocery bill. For I thought I had everything to do my master's will. As I went up the aisle, I saw prayers and I just had to put that in. For I knew when I stepped outside, I would run into sin. Peace and joy were plentiful, there were on the last shelf. Song and praise were handy, so I just saw myself. Then I said to the angel, "How much do I owe?" The angel smiled and said, "Just take that everywhere you go." Again I smiled at him and said, "How much do I really owe?" The angel smiled again and said, "My child, Jesus paid your bill a long time ago." Thank you. Alas na Nandi, alas na Nandi. Kaya mo na, alas yan. Palasin mo si Nandi, oh. Ano mo nag-stop sa amin? O kaya mo si Kuya dyan. Tiga, tiga. Ako tadi! Epe, tumingin ka dito. Yung stage yung kunan mo, maganda pala ang stage. Ako naman. Hindi pa nakalimutan. Nakalimutan ko. Ano ba binayaran? Katunayan, ito naman ay tinugo ng Diyos na Jehova at maraming mga bansa na nabuksan ang gawain at ang gawain
Sige, o, dyan na lang, ganyan na lang. Ganyan na sa dulo. Baka kulang ang depensa natin, hihina ang depensa. Hanggang dyan na lang yan, magigilin natin. Kung tayo paparasin dyan. Ayan, ayan. Si Ria. Ayan, ayan. Muntik na yung ulo. Ito na yung ulo. Dami pa pala. Siguro nasa corner na yan. Ano ba yung apat na yun? Ito, yan.
tanggalin pa. Tara na. Bye, tingin ka bye. Lalapit. Auto nga yan. Parang pinora. Baka maala eh. Oh, hindi kinagalaw. Sige, papatas. Lapit mo ba? Close up, ayaw daddy close up. Layo mo, layo, layo. Tama na, tama na, tama na. Tama na. Naka-record yan. Bili, sige, sumama ka doon sa kanila. Video pala tayo, video. Saan? Naglalako ka pupunta. Ayun, lapit tayo, pakma tayo. Dali. Eh, Daddy! Dito na tawag tayo! Oh, magsalita kayo.
Ay pala. Ay, Selena. Hindi ko alam kung nandyan, no? Ha? Oh, masagasaan kayong dalawa. Ay, kinukuha na kayo niyan. Oh, kinuha na. Kinuha na. Baka hindi nyo alam. Baka hindi nyo alam nga. Oh. Okay na, pwede na. Automatic. May rumi. Si Bulgosa. Naka-record na ha? Ginagalaw. Ginagalaw. Gumagalaw. Gumagalaw siya. Suki. Kasi Nandi, ito na si Tron. Mahulog ka sa likod, oh. Tama na. Patay mo na. Yan, patay mo. Mahulog siya, oh. Ayoko man lang makita kung ano na kayang itsura ng iyong mga baga. Saka, alam mo na naman ang sabi ni Brother Lucas Pastora. Lilipunin ng Diyos sa Armageddon ang mga naninigarilyo. Hoy, teka muna. Wala yatang sinabing ganyan si Brother Pastor. Sabi niya, labag sa mga simulain ng Biblia ang paninigarilyo. May pagdungi sa laman. At sa ganang akin, iisa lamang ang ibig sabihin noon. Ewan ko. Saan ba nakasulat sa Biblia ng letra por letra? Huwag kang maninigarilyo. Naku, Steve! Alam mo naman na di na dapat pang isulat ng letra por letra sa Biblia na masama ang anuman kung talagang nakasasama ito. Wala rin nakasulat sa Biblia tungkol sa cocaine. Pero hindi na dapat pang sabihin sa iyong nakamamatay ito. Tsaka na di mo gustong makita ang anak mong nakikipagkaibigan sa mga batang yon. Yung mga drogisang yon. Oo, sige na. Mukhang tama ka nga, Cindy. Kakausapin ko sa David mamaya tungkol sa kanyang paninigarilyo. Ganyan nga. Salamat naman. Mahal kita, Steve. At hangad ko lang naman talaga na maging karapat-dapat na tayo sa bautismo. Gayon ka rin sana. Ngunit bago ang lahat, dapat muna tayong maging di bautisadong mamamahayag. At habang kayong mag-ama ay naninigarilyo, malayong-malayo yung mangyari. Teka muna. Mukhang nalimutan mong may payo rin sa iyo si Brother Pastor, di ba? Tigilan mo na raw ang pakikipagdiwang ng mga kapistahan kasama ng mga kamag-anak mo. Aba, hoy, sandali lang. Iba na yatang usapan niya na. At, teka, nandiyan na pala si David. O ano, nangako ka ha? Ma, nandito na po ako. Hi, Pa. Salamat naman at ipinag-grocery mo ako. David, sandali lang. May sasabihin lang ako. Tungkol po saan, Pa? Nahuli ka raw kaninang naninigarilyo sa eskwelahan. Wow naman, Pa. Gusto ko lang naman matikman, ah.
kayo rin naman po naninigarilyo rin. Hoy, magtigil ka. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Gawin mo ang sinasabi ko. Huwag ang ginagawa ko. Hala, maghilamos ka na at magpalit ng damit. Darating na si Brother Pastor at may kasama siya na ipakikilala raw sa atin. Okay pa? Pero sino po ang kasama niya? Si Mr. Tito raw. Ang tawag sa kanya ni Brother Pastor ay tagapangasiwa ng sirkito. Ngayon nga ba, Cindy? Oo. Dumadalaw raw si Mr. Tito sa bawat kongregasyon ng mga saksi ni Jehovah sa gawing ito. Ibig po bang sabihin ito magkukurbata pa ako? Hindi naman. Pero humanap ka ng damit na disente ng konti. Isuot mo kaya yung bagong t-shirt na binili ko para sa'yo, David. Okay, ma. Ng Biblia. Bitawan mga kapistahan. Nahihirapan akong makasunod sa sinasabi. Sa mga tuwid, sa kabutihan din natin, at bilang paggalang sa mga mahal natin sa buhay at sa ating may likha, dapat nating sundin ang utos ng Biblia na linisin natin mula sa ating mga sarili ang bawat karungisan ng laman at espiritu. Parang ang sabi sa Kingdom Interlinear Bible ay bawat karumihan ng laman at espiritu. Steve, hindi na yata kailangan pang patunayan namin sa iyo na nakarurumi sa katawan ng paninigarilyo. Dati ko na akong alam. Bud na lakas na dapat mong paglabanan dahil sa inaalipin ka ng sigarilyo. Alipin? Sait yata pakinggan yan. Ngunit Steve, maninigarilyo na rin ako. Hindi na ho ako bata. Alam natin yan, Steve. At hindi namin hangad na saktan ang iyong damdamin. Alam ko rin na pag-usapan na ninyo ito ni Lucas. At alam nating pare-pareho na hindi lamang mga bata ang tinutukoy sa unang Korinto 15:33 na sabihin itong ang masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakinabang na mga... Ganyan din kasi problema ko Ewan ko ba kung makakaya ko pang iwasan ang aking mga kamag-anak kapag may kapistahan? At kung hindi ko naman sila pakikisamahan, tsak na hindi nila ako titigilan ng kasusumbat. David, nais natin lahat na maging mabuting kasama ng iba. At walang may gustong makantyawan. Pero, ang pagiging tapat sa mga kaisang tsokratiko ay hindi nangangahulugang hindi na natin mamahalin ang ating mga kamag-anak. Istahan ng huwad na relihiyon ng buo ang loob. Madaling sabihin, mahirap gawin. Tama ka. Pero magagawa't magagawa rin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang lalaking napagtagumpayan ang gabundok ng mga balakid. Kung tutusin, ang lamang sa kanya ng kaaway ay 450 sa isa. Pero nagwagay pa rin siya. Sino po siya? Si Gideon. Isang hukom ng sinaunang Israel. Isa siyang lalaki ng Diyos na nais mo nang tiyakin ang patnubay ni Jehovah bago humakbang. Maingat siya ang halimbawa ni Gideon. Nang tila kabundok ang lamang ng kaaway ni Gideon, baka malasin ni Gideon ang mga pangyayari mula sa paningin ng tao at sakay umurong siya. Pero hindi nga. Tama po. Talagang hindi. Nang matiyak niya ang pag-alalay ni Jehovah, sumunod siya at ang kanyang mga kawal sa tsokratikong patnubay sa bawat hakbang nila tungo sa tagumpay. Hindi siya nagsabi sa kanyang mga kawal ng isang bagay. Sinong sasama sa amin para mausapin siya? Ako lahat! Sama rin ako. Joas! Buho kami ngayon sa dugo. Dapat mamatay ang anak mong si Gideon. Oo, sisingilin namin ang kanyang dugo. Ibigay mo siya sa aming kamay para patuhin. Nahas, nasisiraan ka na ba ng bait? Ano ba ang ginawa ni Gideon? Huwag mo nang pagtakpan pa ang kasalanan ng anak mo, Joas! Kagabi ibinagsak ni Gideon ang sagradong tambalan ni Bob. Mo ba gamitin ang kahoy ng sagradong tusok bilang gatong para sa kain susunugin kay Jehovah? At bakit naman ginalit pa niya si Baal? Pagkat si Jehovah lamang ang tunay na Diyos. Kung magiging tagapagligtas si Gideon ng Israel, dapat muna niyang linisin ang sarili niyang sambahayan mula sa buwan na pagsamba.
Kahit tagal-tagal na namulimbatan mga Midianita sa atin, maaari bang pagkalooban mag-isa ni Jehovah si Gideon ng kapangyarihan para itaboy sila? Di ba't kailangan din natin ang tulong ni Baal? Kailangan natin ang tulong ni Baal? Kayong mga lalaki ng lungsod, kahit dali ninyong makalimot, kahit dali ninyong nalimutan ang mga hakbang ni Jehovah sa pagliligtas sa ating mga ninuno. Dapat ko pa bang ipaalaala sa inyo ng ipangunoon ni Jehovah si Bukog Ehud para wasakin ang pamana? Aanihin kaysa kay Jehovah at bilang magsasaka. Ayaw nating magalit si Baal. Bago ang labanan, dumadalangin muna tayo kay Jehovah. Para sa ating tiyan, dumadalangin naman tayo kay Baal. Nahihirapan na nga tayo kapag ninanakaw at sinisira ng mga Midianita ang ating mga tanim. Ngayon ay masama ang loob ni Baal. Pipigilin niya ang mga ulang nagpapasibol. At kayo namang mga lalaki ng lungsod, kayo ba ang magtatanggol kay Baal? Kayo ba ang magliligtas sa kanya? Ang sino mang manananggol niya ay mamamatay ngayong umaga. Kung talagang Diyos si Baal at may gumiba ng kanyang dambana, hayaan ninyo siyang magtanggol sa kanyang sarili. Hayaan ninyong ipaglaban ni Baal ang sarili niyang mga laban. Riyan lamang sila. Nandyan lamang kami. Halos nararamdaman ko na sa aking batok ang mainit nilang hininga. Ba't ba ayaw kang kumilos ni Gideon? Tumahimik ka lang, Mupin. Wala pang humihip sa batok mo eh. More sa mababang kapatagan ng Jezreel. Kaya, 8 kilometro ang agwat natin sa kanila eh. Ngunit may lihim silang sandata, Rose. Yung bang mga kamelyo? Ang kinuno nating si Abraham ay sumakay rin sa mga kamelyo. May ilang siglo na noon. Ang iligtas ng Israel, gaya ng pangako. Narito, iiwan kong ladlad ang balat ng tupang ito sa sahigig. Kung may hamog sa balat ng tupa lamang, ngunit tuyong-tuyo ang buong lupa. Diyang kumala lamang gagamitin mo nga ako upang iligtas ang Israel, tulad ng iyong pangako. At tinugon mo ang aking panalangin. Ngunit, paano ko matitiyak na ito'y hindi nagkataon lamang? Hihiling ako ng isa pang palatandaan. Paumanhin po, Jehovah. Huwag po sanang mag-alab ang inyong galit laban sa akin. Kundi, tulutan po sana ninyo akong magsalita ng minsan pa. Isinasamo ko po sa inyo na ipasubok pa sa aking minsan sa pamamagitan ng balat ng tupa. Sana po'y maging tuyong-tuyo ang balat ng tupa lamang at sa buong lupa ay magkaroon ng hamog. Nakabalik din tayo. Oo, Pura. Wala ni Carlos. Wala nang alinlangan ngayon na ipagkakaloob ni Jehovah sa iyo tagumpay, Panginoon ko. Gayunman, lubhang malaki pa rin ang lamang nila. 450 Midianita sa bawat isa sa atin. Isang malaking hamon ang lumusong na ubod ng lapit sa kampo ng mga Midianita. Lakas loob talaga. Ngunit, naghahanap ako ng dagdag na katibayang sumasa atin si Jehovah. Kahit na nakalalamang sila, lumakas namang lalo. Bibigay na ni Jehovah ang kampo ng Gideon sa inyong mga kamay. Tanganan ng bawat isa sa inyo ang isang tambuli sa isang kamay. At isang sulong nasa loob ng bangang walang laman sa kabilang kamay. Pagmasdan ninyo akong mabuti, at ang gawin ko, ang gagawin ninyo. At pagdating ko sa gilid ng kampo, mangyayari na kung ano ang gawin ko, yun din ang gagawin ninyo. Maghihip ko ng tambuli, ako at lahat ng kasama ko. Hipan din ninyo ang inyong mga tambuli sa buong palibot ng kampo. At sumigaw kayo, tabak ni Jehovah at ni Gideon.
Pastor lang at ang tagapangasiwa sa larangan, si Brother Juan Pedrosa. Bakit daw? Baka di ka maniwala. Mula nang patunayan kong itinigil ko na ang paninigarilyo, ibig nilang malaman kung gusto ko nang lumabas sa larangan. Ano sabi mo? Sabi kong malaki ang naitulong sa akin ng pakikipag-aral ng Biblia kay Brother Lucas, pati ang kanyang pag-aasikaso sa akin. At Naka-record dyan ha. Magsalta kayo oh. Ano na, no? Ayan, Pwede na. Pwede na. O Ruben, halika na. Baka makakuha ka. Test kayo. Pwede mo makuha? O yan. Kapalit na Ruben Padilla. Wala. Lahat ang sinabi mo. Yung pang? Parang yung ano, para sa tiyan. Oo, para sa tiyan. Ano, pinigin ako noong 2009. Taiwan yun, Taiwan. Taiwan pa yun. Pero sa TV, 4,000. Magkano sa TV yun, kan? 4 plus yata ko lang pala. Hindi, yung ngayon. Ay, hindi. Hindi pa ba yun? Kaya lang hindi natin yun. Kaya ito sa tiyan. Sa tiyan. Katulad ito, pagkabata. Diyan din yun. Hindi tama sa tiyan. Yun daw yun eh. Ngayon, pinag-easy lang. Kaya easy. Yung pinag-easy sa tiyan. Kami. Sama yun ba? Kahit yung pati po. Ito yung sinabi nyo lang. Hindi, wala kang pasok. Hanggang bukas. Primero, wala rin. Holiday ka. Holiday. 31. Maglabas mamaya. Oh, meron na. Meron naman. Tony Pao, talo ka na, all confess. Automatic sa'yo, 15 pa ba? Yun ang 8 goals. 9 goals talaga na ilang eh. Parang high and low. Mas kung sino mauna makashoot sa 8. Bago sa 8. Ay, hindi pwede yun. Dito, halika dito. Vamos! Dili! Dali! Ganyan sa pera, hindi na ako. JR. Ito ready ha? Nandito be. JR. Tumingin ka naman. Oy, Edwin, tingin naman. Ba't tinitinan mo eh? Mio. Edwin. Kapag may maganda sila naman. Okay. Maganda ha? Buuin mo na!
yan. Ikaw, diba? Una. Hindi, kahit ka. Okay, pareho lahat. Game na, nice na. Hindi pa tapos iba yun. Brad, si Manto, hindi pa kahit hindi pa nakukuha. Dapat May lipstick. Okay na. Dito, sige pa. 15 seconds. 15 seconds pa rin. Wala ka sa akin! Ano lang yung pagkina natin? Oo yan. Kaya sa nyo. Mamaya. Ngayon yung apat. Sige, si Paul. Okay, so isa, ito na tayo. Ano na tayo ng ano? Merong yung music doon. Hindi, kung meron isa kakanta, tapos yun ang titigil. Hindi ko ba kanta? Oo. Ano pa titigil? George! Ikaw kumanta, George. George! Kumanta naman kayo. George! Iba, oh. George! Joel! Ayaw lang ganun yung mga ano. Ito yung mga anak ko. Ayaw lang yung mga anak ko. Ayaw lang yung mga Ganun eh. Sige oh. Babadyo kita ka dyan. Mahirap yung Oo, kahit sa sino. Sa ibabaw, sa'yo, sa ibabaw. Last. Malaya. Di ba kanina?
tingnan natin. Ayan, ang close up. Nakatip yan. Okay, sir. Ay,
You can't hold yourself any longer. Feel the rhythm, hold on, to get it stronger. Do what your body, do your body, let's go the beat. Bate forte o tambor. Dancing in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, yeah, because I know you will be mine. Party time, party time, All day the world goes round and round. You can feel the changes coming down. It doesn't matter who you are, we love to give you good profile. See the treasures all around, burn ourselves into the ground. Everyone's trying to survive, we're not just born to be alive. What I feel inside is true. Baby, what I when the sun is setting in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is bright tonight, all because I know you will be mine. We live our lives in mystery. Everything is meant to be. No reason here to wonder why. Your that we seek is in the dark. You are the one I want to hold. See you deep in.
asawa, lumipat ng iba't ibang kongregasyon. Ang marami sa kapatid natin ay nasa Amerika na. Ang iba ay namatay. Pasamantalang natutulog. Marahil kilala pa ninyo yung mga kapatid na kaugnay sa atin na wala na. Halimbawa yung mapait na kapatid na mother ni Sister Linda Pascual, Sister Matias, malaking tulong sa kongregasyon. Si Sister Juanita Camagong, na malaki din ang naito. Sister Elvie Buanga, si Sister, sino ba ba? Si Brother Sabio. Totoong nakawibiling na sa aming kapatid na yun. Kaya pag nasaalala natin mga wala na natin kapatid na hindi na natin kapiling yun, nakakapag-buti ng kalubutan. Ang isa ng ating kabutihang nalulubot tayong mahunawaan na sa darating na panahon ng mga kapatid na ito na dating kabilang sa ating kongregasyon ay muli na. Ready? Hop. Ay, nasali ako. Hindi ako dahil sa'yo. Ano gumalaw? Ay, sabi na kasali ako. Excel ako lang to, Excel na. Pwede na po ba? Pwede na. Oh, ito na, ito na. Pwede na. Pwede na po. Iyo, magkakain na tayo bago natin kapit. Tuna. Kumuha mo na kayo ng ano. Awag yung pagkain ng puntes, ha? Meron nga. Pwede nga na. Sa polo. Sister ko. Puti.
Puting yan eh. Kulay green na yan eh. Green eh. Black. Black daw? Siya na kulay yan eh. Gray. Isa lang medyas ko kasi. Gawa ni Mr. Hoy! Ayaw na ayaw. Wala po. Isang ugali mo. Okay na. Hindi magsimula tayo sa dulo. Brother Martinez. Mr. Misikon. Ayaw na Mr. Misikon. Samson. Samson na to na. Unahan. Unahan. Unahan sa mic. Ay, huwag kayo lalapit sa mic. Nakaya eh. Ako. Sige. Ito, bibitan ha. Ano yan? Tao? Person?
Person, pero bibig ka na. Oh, ready? Yan na. Jerty, mag-iingat, Jerty. Kalating oras. Dirty ko close ko kita. Sige. Padala niyo sa state. Ayan, wala sa state. Ayan o. Oh, ngiti o. Ayan o, kita lahat o. Ako, malapit ng butas sa alam. Medyo natawa. Oo. Ano to? Mariah. Ano Mariah? Lali Mercado. Sino ba gusto sumama? Basta nakasapatos lang. Tutulong kasi ni parang ko patay 80s. May tutulong ko sila yung sasa. Tulog ka na, Pap! Pakisara yung motor, yung tripod. Raging, tripod, pakisara, motor, pakisara. Pakasara na yung puno. Masaya pa yung tagpatay ng bomba. Tuloy na yung tripod. Break tayo!
Huwag gagalaw! Walang hihina. Yeah! Yes! Oh, panalo lahat. Panalo na lahat! Hanap ko na lang doon. Kami ano? Yan. Halay-halay mo, sige.